Yes, okay mga kaibigan. Ayun, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, sa lahat ng mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube account, abay, pagkakataon nyo na mag-subscribe. Dito lang po yan sa aking YouTube channel. Ayan, so, ang ating pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa nangyari kay Ken Chan. Nakakapanghinayang ang bata nito. Sobrang nakakapanghinayang talaga dahil una, magaling na aktor, pangalawa, guwapo, pangatlo, talented na artista. Talagang since from the start kay Kuya Germs na saksihan natin ang kanyang karera hanggang sa naging leading man na siya, nakagawa na siya ng maraming pelikula, nakagawa na siya ng maraming project sa television, at marami na siyang mga nakasamang mga artistang bigatin. Kumbaga nakakapanghinayang ang kanyang karera dahil sa punto ng kanyang pag-angat, sa punto ng kanyang pagbulusok sana, dapat mananatili siya doon sa taas. Abay, ito, nag-produce pa ito ng mga pelikula bago nawala. Kaya lang, doon nga sa nangyaring scam na kinakaharap niya ngayon, na may, according sa report, 14 million daw ang itinakas ni Ken na investment mula dun sa taong nag-invest sa kanyang itinayong restaurant. Pero nga naman, hindi naman to kasalanan lahat ni Ken ang nangyari dahil meron siyang isang taong pinagkatiwalaan dito maliban sa kanya. Meron siyang taong naka-assign para kumbaga kumanage nila yung restaurant. At sa puntong ito, dahil syempre nag-artista si Ken, so hindi naman niya maharap yan araw-araw ang restaurant. Kumbaga may isa tao siyang pinagkatiwalaan doon. Kaya marami siyang, actually meron siyang mga ka-business partner. So ang tinuturo nga, yung ka-business partner daw niya, yun ang naging sanhi ng pagkawala ng pera. At according to them, according to them, mga kaibigan, itong naging kasosyo niya sa restaurant, yung mga na-invest na pera, ay yun din ang dahilan ng pagtangay ng pera ni Ken siya na ininvest dun para sa restaurant. In fact, mga kaibigan, nung first anniversary ni Mahal, death anniversary ni Mahal dito sa Himlayan, nagtsikahan pa kami ni Ken, at pumunta pa kami diyan sa kanyang restaurant. Chinek namin, maganda, maayos ang kanyang restaurant, maganda kasi parang yung tema ng kanyang restaurant, araw-araw ay Pasko, o since magpapasko na ito ang topic natin, parang Copy Claus yung pangalan ng kanyang restaurant. So kumakain kami doon, umiinom kami, and hi boss, ayan. So maganda yung ambience ng kanyang restaurant. Ang nangyari lang, mga kaibigan, yun nga, pumalpak siya doon sa pag-manage ng kanyang restaurant. Syempre malaking pera yun dahil nagtayo siya ng restaurant dito sa Quezon City. Ilan ang branch niya? 2. Tapos sa Green Hills, lahat yun nagsara. So yun ang mahirap kasi sabay-sabay, di ba? Tapos na-mismanage mo kasi nag-aartista ka, gumagawa ka ng paraan para magtuloy-tuloy din yung business mo, magtuloy-tuloy din yung karera mo bilang isang artista. Ang nangyari, pinagsabay-sabay niya, ngayon ay wanted siya. Yun ang masaklap kasi mabait ang batang ito eh. Hindi to katulad ng ibang mga artista na may mga anisya, di ba? May mga kilala mo ngayon, bukas hindi mo ka nakilala, di ba? Kachika mo ngayon, bukas hindi mo na sila kachika. Dahil iba na yung mood nila. Minsan hindi mo rin alam kung tama. Okay lang na dumaan. Okay lang kasi nandito ako sa studio eh. Siyempre, pag nasa studio ka, maraming mga tao. Hindi pwedeng walang tao dito. So, very raw ang ating video ngayon. So yun nga, lungkot lang kasi si Ken talaga isa sa pinakamagaling na artista ng GMA7, at 'di ba doon sa kanyang role sa Abot Kamay na Pangarap, pinatay na lang yung role niya doon kasi nga hindi na siya pwede mag-taping kasi wanted na siya. Yun yung time na
pinaghahanap na siya ng batas. At until now, ay pinaghahanap pa rin siya. So, at ang masaklap pa yata dito ay ginawa pa yata yung kanyang kapatid, kanyang nanay na incorporator dun sa kanyang business. So, syempre, pag ganyan, damay din, damay-damay lahat. So, yun lang ang masaklap. Pero alam ko, kayang-kaya to ni Ken, yung 14 million na to, na pag na-raise niya to, I'm sure marami naman siya na-invest, marami naman siya sigurong na ipon. I don't know kung may naipon siya, whatever. Pero alam ko, kayang-kayang lampasan ni Ken ang issue na ito. Pero sabi nga nila, diba, dapat pag may pera, careful tayo sa paghahawak kasi ang pera ay hindi basta-basta kinikita yan. Kumbaga talagang pinaghihirapan yan. So syempre yung mga nag-invest, hinahabol siya. Syempre yung pera din nila kailangan din na kumita. Pero marami ng mga ganitong mga senaryo na nangyari at baka mauwi din lang to sa wala kasi nga itong si Ken. So syempre may rason din to eh. May rason din to pag humarap to sa husgado si Ken kung bakit na lustay ang kanyang pera, yung 14 million na ininvest ng isang investor or ng mga investors sa kanyang restaurant. Sayang yung restaurant niya, napakaganda, napaka-class. Kaya lang yung dito sa branch niya sa Tandansora medyo hindi kagandahan yung lugar kasi nasa palengke nilagay. So kung nilagay niya ito banda sa mga mall, 'di ba? Sa mga mall sana maganda kung nilagay niya sa mall. Pero yata hindi pa nila na-penetrate ang mall dahil syempre may mga ano pa yan eh, may mga tawag diyan, asosasyon. Yung mga stall owner diyan sa mall, may mga asosasyon din yan. Pag hindi ka kasama din sa asosasyon nila, hindi ka pwedeng pumasok sa kanilang sa ganyang ano. So kaya yung mga nakikita natin sa mall, sa mga SM, pare-parehas, may chowking, may ganito, may ganito. Kasi ano yan sila, parang meron silang mga corporation, meron silang mga asosasyon na pag may mga itinayo na isang mall, doon na agad sila ilalagay. So may naka-reserve na talaga na stall para sa kanila. Kumbaga, si Ken, hindi pa siya umabot sa puntong yun kasi nagsisimula pa nga lang siya, siguro mga 2 taon o 3 taon pa lang yung kanyang restaurant. So, kumbaga, nag-uumpisa pa lang, kaya lang minalas. Eto na, ang masaklap, hindi siya ngayon makapagtrabaho because wanted siya, pinaghahanap siya ng batas. Pangalawa, syempre kapag ganyan, may banta din sa buhay mo yan. Mahirap yung banta sa buhay, 'di ba? Kasi yung batas pwede mong harapin yan, pero yung banta sa buhay mo na pwedeng kaharapin mo mahirap na, 'di ba? Yung ganon. So siguro ganon din ang ginawa ni Ken. Umiwas na lang siya sa maaring mangyari, kaya dapat ganito. Maging lesson na rin ito sa mga ayan, naubo na tuloy ako. Sa mga kabataan o sa mga negosyante na nag-uumpisa pa lang, kailangan huwag padalos-dalos huwag padalos-dalos sa paglalagay o pagtatayo ng business. You know why? Ang business kasi pinag-iisipan talaga yan. Hindi basta-basta yung tinatayo ng basta lang, ganon, tayo kagad, ganyan pa. So hindi naman yan kikita agad ng ganon-ganon lang. So paghihirapan mo na muna yan. Ayusin mo na muna yan. So, pag inayos mo na yan, pag naayos na, saka ka ulit magtayo ng another branch. Ang ginawa ni Ken, nagsabay-sabay siya nagpatayo ng 3 branches. So, ang ending, sabay-sabay din na nag-close ang mga branches na yon. At hanggang ito nga, humantong sa hindi na maganda, di ba? Humantong sa pagdidemanda sa kanya ng syndicated stapa, di ba? Dahil marami yata ang nag-invest sa kanya na mga investors na ngayon ay pinaghahanap siya at ang bahay daw nila ay walang tao, di ba? So, saan kaya si Ken? Pero ang balita na natanggap namin nung nakaraan, nasa abroad si Ken. Umabroad daw ito ewan ko kung nakabalik na, pero
check natin, malay mo nakabalik na siya or whatever. So, kung nakabalik man siya, may possibility na harapin niya itong kaso na kinakarap niya. Pero sana man lang malampasan ni Ken. Kaya, ang lesson dito, huwag basta-basta magtitiwala, huwag basta-basta may in love sa mga hindi mo pakilala, kung sino man, kung ano man yan, kung mahal mo yan, kailangan tingnan mo muna ang kanyang background. So, sabi kasi sa balita, isa sa dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang restaurant ay dahil sa kanyang naging karelasyon. Sino ang naging karelasyon ni Ken? Yun ang hindi natin alam kung sino yon. Kaya sana sa pagbabalik ni Ken, kung malampasan man niya ito, magsilbing aral ito sa kanya dahil sa nangyaring pagbagsak ng kanyang negosyo. So yun lamang po mga kaibigan. Ayan sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, mga kaibigan, pagkakataon nyo na mag-subscribe dahil araw-araw update kayo sa mga pinopost natin na mga videos balita dito sa ating YouTube account. Maraming salamat! Bye-bye!